Let us pray. Lord, we ask, Lord God, once again for your blessing as we study your word. Help us, Lord God, to truly listen, to focus, Lord God, sa inyong salita, na tunay po namin na maunawaan ito, tunay po, Panginoon Ama, na maging malinaw ang inyong salita sa aming lahat. Patuloy po, Panginoon Ama, na ang inyong banal na Espiritu ay tunay na kumilos, Panginoon Ama. Sa aming mga puso, magbigay, Panginoon Ama, ng pagbabago sa aming buhay upang kayo ay tunay po naming masunod at maluwalhati, Panginoon Ama. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Hindi ko alam kung parang may tumutunog. Ngayon wala na. Okay. Siguro tenga ko lang yung problema. Okay. Sige, let us start. Marami sa atin ay may mga plano sa buhay. Siguro ito'y nais nating mangyari, pero may mga pagkakataon na hindi natin nagagawa ang una nating naisip na plano sa buhay. For sure, marami po tayong ganito. Siguro may iba sa inyo na ang plano ay maging isang doktor. Magandang plano naman. Siguro lahat naman tayo ng bata, gusto natin lahat maging doktor, kaya naglalaro tayong doktor-doktoran. Pero in the end, naging iba pala ang direksyon sa buhay. Okay? Nagplano kayo na gawin at simulan ang isang exercise na in the end, nauwi sa wala. Okay? Dahil masarap talagang kumain, lalo na ng matatamis. Siguro nagplano na rin kayo na basahin ang buong Bible for a year, every January. Pero November na, nasa Genesis chapter 3 ka pa rin. May mga dahilan kung bakit hindi mo nagagawa. Siguro may bumabalakid sa inyo, o minsan naging iba lang talaga ang tuon ninyo sa buhay at naging okay na kayo na hindi magawa yung magagandang plano mo sa buhay. O maaari din na naging iba na ang prioridad mo sa iyong buhay. Lahat tayo ay nahuhulog actually sa ganitong klaseng sitwasyon. May mga plano pero in the end, hindi natutuloy. Minsan may mas magandang nagiging direksyon. Minsan, in some way, nadadala na lang ng katamaran o kawalan na lang ng direksyon sa buhay. Hindi ko alam kung ako lang yung nakakarinig ng parang merong sumusunod na parang parang robotic. Hindi ko alam kung ano yung problema. Sa baterya ba kaya? Okay. Meron pa ba? Wala na. Parang meron pa rin. Okay, di bale. Hayaan na lang natin. Ibaba mo nga to. Sige. Okay na siya na ako. Ulitin ko na lang lahat. In a lot of way, lahat po tayo nahuhulog sa ganitong sitwasyon. May mga plano pero in the end, hindi nga natutuloy at minsan, out of yung laziness na lang sa ating buhay, kaya nagiging iba yung direksyon natin sa ating lakad. Pero kung ating itong ilalagay, yung sitwasyon po na ito sa pang-espiritual na bagay at nagplano, at ang plano ay para sa paglago natin kay Jesus, at biglang nabago, at hindi na ito naging tuon ng buhay, ito ay hindi magandang sitwasyon sa ating mga mananampalataya. Alam mo yun, ito yung plano ko, ang ganda ng plano ko, susundin ko ang aking Panginoon, and then biglang nagbago. Okay? Marami pong mga sitwasyon na nahuhulog po ang maraming Kristiyano sa ganitong pagkakataon. Lalo na kung ang tuon, actually, na nabago ay dahil naging makasarili na at naging makamundo. Actually, ito din po yung sitwasyon ng bayan ng Israel nung panahon ni Hagay. Okay? May sinimulan ng bayan ng Israel, nagkaroon ng pagsubok, iniwan ang plano at namuhay na para sa kanilang mga sarili. Mas naging tuon ang pang-personal na buhay kaysa tuparin ang kalooban ng Diyos para sa kanila bilang bayan ng ating Panginoon. Kaya pinadala si Hagay upang sila ay palalahanan na kanilang tuparin ang plano ng Diyos para sa pagtataguyod ng kanilang templo. Matupad ang pangako ng Diyos at kanilang matanggap ang kanyang pagpapala. Ating sisimulan ngayon yung pag-aaral dito po sa Book of Hagay. Okay? Bago po tayo pumasok, I'm planning to go through 1 Corinthians and 2 Corinthians after po ng Book of Hagay. Siguro bigyan ko lamang po kayo ng introduction patungkol po sa Book of Hagay. Ang Hagay po
ay second shortest book in the Old Testament. Obadiah po yung pinaka-maiksing Old Testament book. At ito pong Haggai ay nagamit din po at na-quote in the New Testament at na-aral po natin ito before at nabasa sa Hebrews chapter 12 verse 26. Si Haggai po ay isang post-exilic prophet. Ibig sabihin po ng post-exilic, ito po yung period of Jewish history that occurs after the Babylonian Empire. Okay, exile. After po nilang ma-exile sa Babylon, nung nakalabas na sila sa Babylon, yun po yung ibig sabihin po ng post-exilic. Nung ni-research ko po siya in Tagalog, baka mas maintindihan nyo in Tagalog, post-exilico. Diba, naintindihan ninyo? Okay. So parang parehas lang, mahirap din pala intindihin. So Haggai is a post-exilic prophet in Jerusalem and kakontemporary po niya si Zechariah. Okay, sila po yung tatlo po silang last prophet ng Old Testament, si Haggai, si Zechariah, tsaka si Malachi. Pero si Malachi at the last end na siya. Nung na-establish na yung temple ulit, in the end, bumalik sila sa temple, nagkaroon pa rin ng problema during the time of Malachi at doon po nag-end yung mga prophets. The prophecy was given in the second year of reign of Darius, king of Persia, in 520 BC. At ito pong prophecy po na ito ay kanyang nagawa within the 4-month period. So 4 months of prophecy lamang po yung kanyang ibinigay at that time. Yung content po ng Book of Haggai, meron po itong 4 na oracles, the word of the Lord, kung mababasa at mamaya makikita po natin yun, kung saan po sila ay ini-encourage ng ating Panginoong Diyos na kanilang i-build muli yung temple sa Jerusalem. Yung emphasis po dito po sa Book of Haggai is for the need of God's people to rebuild the temple as the place of God's presence. Upang maibalik ito, sila muli ay mag-worship sa ating Panginoon at maging isa. So dalawa po yung key characters dito, though nabanggit po yung pangalan ni King Darius dahil ay pagpapaalala lamang ito with regards to the date or time. Okay? Nakilala na natin si Haggai. Si Zerubbabel, baka isipin niyo, sino ba ito si Zerubbabel? Okay? Siya po ang naging leader po ng mga Jew paglabas po nila ng Babylon, exile. At siya po yung parang naging representative. Siya po ay under the lineage of David. Okay? So parang hari siya. Pero syempre, dahil under sila ng pamamalakad ng Persia at that time, siya ay parang official representative. Okay? At sa kanya ipinangako ng ating Panginoon in Haggai chapter 2:23, yung pangako ng signet ring. Aaralin po natin yon pag nasa Haggai chapter 2 na po tayo. In summary po, bibigay ko lamang po yung summary ng ating pag-aaral dito sa Haggai. And sabi nga po, the text from the book of Haggai discusses the importance of prioritizing God's work over personal pursuits. It narrates how the people of Judah, after returning from exile, became complacent and neglected rebuilding God's temple due to various challenges and discouragements. The prophet Haggai urges them to reconsider their ways and focus on God's house, emphasizing that their lack of blessing and fulfillment stem from their self-centeredness. The text highlights the need for repentance, obedience, and zeal for God's work, symbolized by building His house. Ito po yung parang pinaka-short version po ng 2 chapter po na naririto sa Book of Haggai. Pero more than that, mahalaga din po nating tignan yung history po ng book po na ito. Kung bakit po nangyari ito, bakit po ba na tayo nandito sa story na ito. Maaring marami sa inyo ay hindi pa nababasa yung Book of Haggai at nasa isip ninyo, ano nga ba yung background? Okay, o pangyayari sa bayan ng Israel nung panahon na yon. Bakit ganito ngayon yung kanilang sitwasyon? So bibigay ko lamang po yung short summary. Yung una kong plano is parang bigay buo. Pero sabi ko baka mabore po kayo dahil marami po itong mga history. Pero bibigay ko yung pinaka-short ko po na naisip kung paano ko mabibigay yung summary kung bakit po tayo, bakit actually yung bayan ng Israel na nalagay sa ganitong sitwasyon. Okay? Noon pa man, actually, may binigay na prophecy patungkol sa bayan ng Israel at makikita po ito sa Deuteronomy chapter 4. So, ibig sabihin, during the time of Moses pa. Ito po ay nasa Deuteronomy chapter 4, verse 25 to 31.
Dahil sa kanilang kasalanan, sila ay mapaparusahan at sila ay ikakalat ng Diyos sa iba't ibang mga bayan at doon sila ay sasamba sa mga Diyos-Diyosan. So, yun yung pinakauna. Okay, nung in-establish ang Israel, meron ng prophecy na ibinigay that time na kung sila ay magpapatuloy sa kasalanan, sila ay paparusahan ng ating Panginoon. So, dumaan ang maraming panahon at taon at ang bayan ng Israel nga, in some way, ay naging matigas at tumalikod sa ating Diyos. At nagbigay ng mas malinaw na prophecy si Jeremiah sa Jeremiah chapter 25, verse 11 to 14. Ano po yung laman ng prophecy po na ito? Sabi nga dito, "This whole land shall become a ruin and a waste, and this nation shall serve the king of Babylon 70 years. Then after 70 years are completed, I will punish the king of Babylon and that nation, the land of the Chaldeans. For their iniquity, declares the Lord, making the land an everlasting waste. I will bring upon that land all the words that I have uttered against it, everything written in this book, which Jeremiah prophesied against all the nations. For many nations and great kings shall make slaves even of them, and I will recompense them according to their deeds and the work of their hands." Okay? So, fast forward po tayo, at dumating nga po yung prophecy po na ito in 605 BC. Okay? Ito ang time na si Daniel at ang kanyang tatlong kaibigan ay dinala sa Babylon. Then, in 538 BC, makaisipin ninyo, bakit ganun? Parang paatras yung number. Okay? Kasi po, from the Old Testament, pababa po siya. Okay? And then from the time of Jesus Christ, nagsimula ulit siya ng first year at ngayon 2024. So 2024 years na after nung kay Jesus Christ. From the Old Testament, pababa naman po ito. So, pumasok sila Daniel, na-exile sila, 605 BC, 538 BC, nagbigay si King Cyrus, siya na yung hari at that time, ng decree at mababasa natin ito sa Ezra chapter 1 verses 1 and 2. In the first year of Cyrus, king of Persia, that the word of the Lord by the mouth of Jeremiah might be fulfilled. Tanya, ang galing ng story, no? Hindi po nagkakahiwalay ang Bible. Palagi siyang may karugtong. Okay? The Lord stirred up the spirit of Cyrus, king of Persia, so that he made a proclamation throughout all his kingdom and also put in writing. Thus says Cyrus, king of Persia, the Lord, the God of heaven, has given me all the kingdoms of the earth and has charged me to build him a house at Jerusalem, which is in Judah. Okay? So dito pinabalik na sila ng Diyos sa Jerusalem through the work of Cyrus, ng ating Panginoon. Nilagay ito sa puso ng ating Panginoong Diyos, sa puso ni Cyrus, na mag-decree. Okay? Mababasa natin ngayon dito na pinangunahan sila nila Zerubbabel at Jeshua na high priest. Okay? So sila yung unang nagpunta doon. So, ibig sabihin, nandun na si Zerubbabel, pero nag-stop yun. Sa kanilang pagbalik, nagsimula na mag-build, pero nagkaroon ng opposition sa kanilang pagbibuild ng temple, at ito ay nahinto. So, nag-start sila. Actually, kung babasahin po ninyo, importante na mabasa yung Ezra, tsaka yung Haggai. Kasi nandun po yung story niyan, magkasama po yan. Okay? So, mababasa po natin ngayon na pumunta po sila, dinikri ni Cyrus, pumunta po sila ng Jerusalem ulit. As sa Ezra chapter 4, sabi doon, verse 24, "Then the work of the house of God that is in Jerusalem stopped, and it ceased until the second year of the reign of Darius, king of Persia." Okay, pinastop ito dahil may kumalaban sa kanila, nag-request sila doon sa hari at that time na ipatigil ito dahil itong mga taong ito, mga salbahe mga yan. Pagka na-build nila ulit yung temple na yan, mag-aaklas sa inyo. So, may bad word na ibinigay sa hari, kaya na-stop po yung pag-build ng temple. Then, 16 years later, so ganun po katagal yung nangyari, okay? 16 years later, pinadala ng Diyos naman si Haggai at Zechariah upang paalalahanan ang mga tao na kanilang ipagpatuloy na ang plano ng Diyos para matayo yung temple. Mababasa po natin ito sa Ezra chapter 5 verse 1 and 2. Sabi po doon, "Now the prophets, Haggai and Zechariah, the son of Iddo, prophesied to the Jews who were in Judah and Jerusalem in the name of the God of Israel who was over them. Then Zerubbabel, son of Shealtiel, and Jeshua,
the son of Josadak, arose and began to rebuild the house of God that is in Jerusalem, and the prophets of God were with them, supporting them. So, in Ezra chapter 5, verse 1 and 2, ito po yung parang short story nung nangyari po dun sa book of Haggai. Okay? So, sa Haggai, binigyan po ng buong konteksto at detalye kung ano po yung ginawa ni Haggai at ni Zechariah at that time. So, to make the story short, sa pagpunta nila Haggai at Zechariah, kanilang nagawa ang nais ng Diyos na ma-encourage ang mga tao na magsisi at kanilang sundin ang plano at kalooban ng Diyos na maitayo muli yung temple. At nakumpleto din nila yung temple na ito within 4 years. Okay, mapabasa po natin ito sa Ezra chapter 6, verse 15. And this house was finished on the 3rd day of the month of Adar in the 6th year of the reign of Darius the king. Okay? Sana nakatulong actually yung background na ito. Kasi importante na makita natin yung background story para mas ma-picture po ninyo, okay, bakit kaya ang tigas ng ulo nila? Bakit kaya ngayon pa, bakit nila ginawa yung temple na ito? And knowing that background, syempre, may mga importanteng application din po tayo makukuha sa background po na ito o sa history po ng Israel. Unang-una, mahalaga na makita natin in terms of application, yung importansya po ng pagbabasa ng Bible. Okay? Ito po mahalaga, no? I've been encouraging everyone to read the Bible kasi when you read the Bible, syempre isipin niyo, Ezra, parang after pa ito ng 2 Kings o 2 Chronicles yata. Tapos, ang layo, biglang Haggai, yung karugtong niya nandun sa Haggai. Hindi po chronological order ang Old Testament books. Okay? So, pero mahalaga na makita ninyo, kapag binasa ninyo siya, makikita nyo actually, at aaralin nyo siya, mas makikita ninyo yung buong konteksto. Ano nga ba yung nangyari sa bayan ng Israel? Ano nga ba ang nangyari at ano ba ang pagkilos ng ating Panginoong Diyos sa kanila? So, mahalaga na maunawaan po natin ang salita ng Diyos. Magbasa po tayo, aralin po natin ito para mas makita po natin ang kadakilaan ng ating Panginoon. Pangalawa, mahalaga na makita natin in terms of knowing the background itself, ay ang makilala natin ang ating Panginoong Diyos na siya ay Diyos. Noon pa man, may paalala na siya na kung ikaw ay mananatili sa kasalanan o tatalikod sa Kanya, ito ay may kaparusahan. Clear na po ito in the Old Testament. Ang taong magkakasala, ang tao na tatalikod sa ating Panginoong Diyos, may kaparusahan ito. Ito yung nangyari, di ba, sa bayan ng Israel. Okay? Tandaan ninyo, galit ang Diyos sa kasalanan. At naparusahan actually ang bayan ng Israel patungkol o sa patuloy nilang pagtalikod sa ating Panginoong Diyos. So God is a God of wrath. Dapat mahalaga na makita na yun, galit ang Diyos sa kasalanan. At merong kabayaran ang kasalanan ng tao. Okay? Beside that, clear dapat yun sa ating lahat, kasi maraming mga tao ngayon sasabihin, God is love, God of love, God of love yan, love lang si God. Di po, clear po, in the Old Testament, in the New Testament, God hates sin at meron pong kaparusahan para sa ating mga nagawang kasalanan. Not only that, makikita din natin actually yung haba ng pasensya ng Diyos. Kailan ibinigay yung prophecy na ito? During the time of Moses. Actually, pagkatagal-tagal na po noon. Okay? For years and years, ang bayan po ng Israel ay patuloy na tumalikod sa Diyos, pero ang ating Panginoon ay nagpapakita palagi ng awa at ng pasensya sa kanilang lahat. At despite of that, nakita natin sa history nila, nagalit man ang Diyos sa kasalanan, may pag-asa pa rin siyang hatid sa bayan ng Israel. Kung sila ay magsisisi at tatawag sa Diyos at magpapakumbaba, may kasamang pangako na sila po ay patatawarin at i-restore ng ating Diyos. Muli, maitatama ang kanilang relasyon sa ating Panginoon, sila ay patatawarin at muli na magiging isa sa pagpupuri sa Kanyang pangalan. Kaya naman, kung ikaw ay nagmamatigas sa iyong kasalanan, patuloy na tumatalikod sa ating Panginoong Diyos, ang Diyos inyong tatandaan, siya ay galit sa kasalanan. Kaya magpakumbaba, mag-confess ng iyong kasalanan, magsisi, kilalanin si Kristo Jesus bilang Panginoon na tagapagligtas.
Dahil si Jesus lamang ang tanging pag-asa ng taong makasalanan. Huwag ninyong ipagpaliban ang katotohanan ito, ang panawagan ng kaligtasan at ang matanggap ang kapayapaan sa Diyos ay ngayon na. Knowing that God is a God of wrath, knowing that God is patient and full of mercy and love, nawang mag-respond po kayo sa panawagan ng ating Panginoon ng biyaya ng kaligtasan na kanyang hatid sa kanyang anak na si Kristo Jesus. Ating basahin ngayon, if you have your Bibles with you, although ipopost din naman po ito dito sa ating PowerPoint, ating pong basahin yung Haggai chapter 1. Okay? 15 verses lamang po ito, medyo mahaba, but I do hope masundan nyo lamang po ako. Okay, Haggai 1, I'll be reading in ESV. In the second year of Darius the king, in the 6th month, on the first day of the month, the word of the Lord came by the hand of Haggai the prophet to Zerubbabel the son of Shealtiel, governor of Judah, and Joshua the son of Jehozadak, the high priest. Thus says the Lord of hosts, these people say, the time has not yet come to rebuild the house of the Lord. Then the word of the Lord came by the hand of Haggai the prophet. Is it a time for you yourselves to dwell in your paneled houses, while this house lies in ruin? Now therefore, thus says the Lord of hosts, consider your ways. You have sown much and harvested little. You eat, but you never have enough. You drink, but you never have your fill. You clothe yourselves, but no one is warm. And he who earns wages does so to put them into a bag with holes. Thus says the Lord of hosts, consider your ways. Go up to the hills and bring wood and build a house, that I may take pleasure in it, that I may be glorified, says the Lord. You look for much, and behold, it came to little. And when you brought it home, I blew it away. Why? Declares the Lord of hosts, because of my house that lies in ruin, while each of you busies himself with his own house. Therefore, the heavens above you have withheld the dew, and the earth has withheld its produce. And I have called for a drought on the land and the hills, on the grain and the new wine, the oil on what the ground brings forth, on man and beast and all their labors. Then Zerubbabel, the son of Shealtiel, and Joshua, son of Jehozadak, the high priest, with all the remnants of the people, obeyed the voice of the Lord their God, and the words of Haggai the prophet, as the Lord their God had sent him. And the people feared the Lord. Then Haggai, the messenger of the Lord, spoke to the people with the Lord's message. I am with you, declares the Lord. And the Lord stirred up the spirit of Zerubbabel, the son of Shealtiel, governor of Judah, and the spirit of Joshua, the son of Jehozadak, the high priest, and the spirit of all the remnant of the people. And they came and worked on the house of the Lord of hosts, their God, on the 24th day of the month, in the 6th month, in the 2nd year of Darius the king. So, hatiin po natin ngayon yung chapter 1 po na ito into 2 parts. Okay, yung unang part po is rebuke for discipline. Makikita po ito sa verses 1 to 11, and then responding in obedience in verses 12 to 15. Okay, simulan po natin ito with verses 1 to 11. Rebuke for disobedience. Sa ating pag-aaral ng unang bahagi ng Haggai, mahalaga na makita ninyo yung repeated words. Okay? At mahalaga na paalala para makuha natin yung tuon ng ating Panginoong Diyos dito sa Book of Haggai. Siguro, ang una na mahalaga na phrase na kung inyong nabasa kanina at nakita, yung paulit-ulit po na sinabi, the word of the Lord. Okay? Mababasa natin ito in chapter 1, verse 1 and 3, and chapter 2, verse 1 and 20. So, mahalaga po yon dahil inulit po ulit ito ni Haggai, okay, sa kanyang pag-pronounce ng prophecy sa kanila. Ito ay paghahayag ng Diyos kay Haggai kung ano ang kanyang kailangan sabihin at gawin. Okay? So, may natanggap kasi siyang word of the Lord. So, kung may natanggap as prophet, kailangan niya itong maibahagi. Okay? Ito yung 4 na oracles na aking nabanggit kanina sa introduction. Mahalaga po yun. Okay, so nabubuo po yung Haggai in chapter 1 to chapter 2 with that word, okay, the word of the Lord.
Yung iba pa na inuulit-ulit dito na salita sa Book of Haggai ay yung pong phrase na, "Thus says the Lord of hosts." Makikita ito sa chapter 1, verse 2, verse 5, and verse 7, at sa chapter 2, verse 6 and 11. Yung pangalawa na mahalaga na makita natin, especially dito sa chapter 1, yung phrase po na "consider your ways." Okay, makikita ito sa chapter 1, verse 5 and verse 7. And then, pagdating sa chapter 2, uulitin po muli yung word na consider ng 3 beses. Wala na nga lang yung consider your ways, consider na lamang po yung word na naiwan. Makikita ito in chapter 2, verse 15, isang beses, at sa verse 18 ng 2 beses. Bakit mahalaga ito na makita natin? Okay? Kasi when we study, di ba, pagka ito'y inuulit-ulit, ito ay importante. Okay? So, importante siya, meaning, may salita ang Diyos kay Haggai the prophet, ito ay mula sa Diyos, at ang sabi niya, "Consider your ways." Isipin nyo, si God na lang magsabi sa atin, no? Consider your ways. Parang, isipin mo ang ginagawa mo ngayon. Isipin mo ang iyong buhay ngayon, kung nasaan ito. So, parang ganito po, yung paalala dito ni Haggai, para sa kanila, o paalala ng ating Panginoong Diyos. May sasabihin ang Diyos, inyo itong pakinggan, at ito'y bigyan ninyo ng halaga. At pag-isipan yung maigi, yung kanyang paalala. So isa-isahin po natin yung mga pangyayari ngayon dito sa chapter 1, knowing kung ano po yung mga important words, doon po kasi mabibuild ngayon yung story dito. Yung una, isa-isahin po natin chapter 1, kailan ito? Sa verse 1, makikita po natin yung sagot. "In the 2nd year of Darius, the king, in the 6th month, on the 1st day of the month, the word of the Lord came by the hand of Haggai the prophet to Zerubbabel, the son of Shealtiel, governor of Judah, and to Joshua, son of Jehozadak, the high priest." Mahalaga na makita ninyo yung detalye kung sino ang hari at kung anong taon siya naghahari. Dahil ang Diyos ay may word na ibinigay kay Haggai. Importante po yun eh. Ganun kapag gusto nyo malaman kung anong panahon yun, mahalaga na kanilang matandaan sino ba yung hari. Kasi yun yung palatandaan nila noon eh. Kaya hindi katulad ng panahon natin, kunyari daw, sabihin natin, kunyari, nung presidente si Manuel L. Quezon, sa tingin nyo, sinong makakaalala nun? Wala na. But for them, okay, mahalaga sa kanila yun as Israel dahil doon sila nakabase. Ito yung panahon na ito. Okay? Kaya kasi ngayon, mas madali na nating maalala by year. Okay, 19. Kailan ba naging presidente si Manuel L. Quezon? Hindi nyo alam, ano? Ako, assignment nyo yung lahat. Kailangan yung masagot yan. At kung sino makakasagot, may premyo sa akin. Okay. Ang premyo nyo, another question. Okay. So, dahil kung babalikan natin ang Ezra, kay mahalaga po ito, makikita naman natin din doon kung kailan natupad ng Israel ang pagtataguyod ng kalooban ng Diyos. So, yung una, kailan ito nangyari? Kung babalikan ngayon natin yung Ezra, chapter 6, verse 15, "And the house was finished on the 3rd day of the month of Adar, in the 6th year of the reign of Darius the king." So, makikita natin, importante yon. Doon nyo ngayon mako-compute kung gaano ba katagal nila ginawa yung temple. So mahalaga po yun. Nandito po ipinapakita yon in terms of kailan ito. Bahagi na rin kung sino ang namumuno ng bayan ng Israel at that time. Kasi binanggit din not only na si King Darius ang hari at that time, parang emperor siya, okay, marami pong bayan at that time, siya ang naghahari sa lahat. Pero sino ba yung namumuno sa Israel at that time? Ang namumuno sa kanila, banggit ko nga kanina, ay Zerubbabel, na governor ng Judah. Sabi ko nga kanina, siya ay under ng lineage ni David. At yung high priest at that time ay si Jehozadak. Okay, so mahalaga po itong mga bagay na ito. Kailan ito? During the time of King Darius, yung kanyang reign during the 2nd year of King Darius. So nasagot na natin kung kailan, ang susunod na katanungan, ano ang salita ng Diyos? Kaya ano yung kanyang message? Sabi nga sa verse 2 to verse 4, "Thus says the Lord of hosts, these people say, the time has not yet come to rebuild the house of the Lord. Then the word of the Lord came to the hand of Haggai the prophet,
Is it a time for you yourselves to dwell in your paneled houses while the house lies in ruin? Dahil siya ay Diyos, alam din niya ang laman ng puso ng tao. Okay? May inutos ang Diyos sa kanila noon pa man at alam nila na mahalaga sa kanilang pagbabalik sa Jerusalem ay mabuild muli yung temple. Pero ang kanilang puso ay wala na actually dun sa kalooban ng ating Panginoon. Iba na ang kanilang tuon at sinasabi nila actually sa isa't isa at that time, these people say that the time has not yet come to rebuild the house of the Lord. Pero doon sa introduction natin kanina, kailan ibinigay yung utos na ito? 16 years ago. 16 years na, hindi pa rin nila sinusunod yung kalooban ng Panginoon. At kung ating titignan, kung yun yung kanilang katigasan ng ulo at that time, wala din po itong pagkakaiba maging sa ating panahon ngayon. Kasi baka isipin ninyo, so titigas ng ulo ng mga Israelitang to. 16 years na. Hindi pa rin sumusunod sa Panginoon. Okay? Sa ating pag-aaral sa salita ng Diyos, marami ang mga panuntunan na itinuro na ng Diyos sa atin. Maraming correction na tayong narinig sa Kanya, pero ang nasa isip pa rin, hindi pa pwede yan ngayon sa buhay ko. Brother Jay, tama yan. Maganda yung mga paalala mo, maganda yung mga reminders eh. Pero parang ayoko pang gawin eh. Alam lang, pero hindi sinasabuhay. Nais ng Diyos na maging devoted kayo sa Kanya. Ang sagot ng iba, maganda na maging devoted sa Panginoon. Pero, next time na, busy pa ako. Nais ng Diyos na kayo ay manampalataya, na kayong mga mananampalataya o kayong mga Christian na maglingkod kayo sa akin. Sabihin ng iba, maganda naman talaga mag-serve sa Panginoon, pero hindi pa time eh. Busy pa ako, may iba pa akong bagay na kailangan kong gawin. Nais ng Diyos na kayo ay magkaloob sa church. Minsan, ang isipin ng iba, next time na lang ako magbibigay. Kasi hindi ko pa nakukumpleto yung iniipon ko dun sa bibilin ko. Ikaw ba nga ay isa sa mga taong palaging nasa isip, hindi pa time? O kaya, sabihin, maganda nga lumago sa Panginoon. Ang ganda ng message, ang ganda ng salita ng Panginoon, ang ganda ng quiet time ko, na-rebuke ako. Pero mamaya-maya, mas maganda pala ito. Ito na lang muna uunahin ko. Alam mo, yung tao na palaging sasabihin, wala akong oras ngayon. Naunawaan ng Diyos, actually, yung sitwasyon ko, pero wala akong oras para sa mga bagay patungkol sa church. Wala akong oras para sa mga bagay patungkol sa paglago kay Kristo Jesus. Kaya wala akong time for quiet time, wala akong time para mag-pray, kasi mas importante, trabaho, pamilya, at iba pang mga bagay. Pero anong panawagan ng Panginoon? Lumago kayo sa akin, kilalanin niyo ako, lumapit kayong lahat sa akin. Ang iba iisipin pa, okay na ako, basta't nandito ako pag Sunday, okay na ako na may family na ako, masaya naman kami. Okay? Hindi ko kailangan ang church family. Okay na ako kasi meron din naman akong friends na iba, na sila din naman, in some way, ay Christian. Actually, maraming tao ang nahuhulog sa ganitong pananaw, na naging pananaw din ng bayan ng Israel dati, na mas binibigyang halaga ang ibang bagay kaysa sa kalooban ng Diyos. Nakakalungkot po kung ganito ang inyong sitwasyon. Hanggang plano na lang, hanggang ganito na lang, at then, hindi, mas may iba pa akong magandang plano kaysa sa plano ng ating Panginoon. Kasi ganun yung ginawa nila eh. Although, na-stop nga sila dahil may kumalaban sa kanila, pero pwede naman sila na ipaglaban ulit nila eh. Yung, kailangan kong gawin ang salita ng Panginoon. Sige, nag-stop kami, pero kailangan kong gawin pa rin ito dahil ito'y kalooban ng Panginoon. Pero nawala talaga eh. Kaya nga kung ating titignan, doon sa ating nabasa dito, sila ay talagang hindi na nagbigay ng oras. Dahil sabi nga, is it a time for you yourselves to dwell in your paneled houses while this house lies in ruin? Kasi nakasanayan na nila eh. Okay na ako, I'm living in paneled houses, hindi ito ibig sabihin magandang klaseng bahay, pero parang nasanay na ako, ito na lang ang maganda ngayon para sa akin, dito na ako ngayon. So ito yung unang paalala, consider your ways na sinasabi dito sa atin ng ating Panginoon na tamang, ano nga ba ang dapat nating bigyan ng tuon? Pangalawa, ano ang panawagan ng Diyos
So ito yung kanilang sitwasyon. Una, yun yung kanilang nasa puso ng mga tao, yun yung nasa kanilang mga labi na kanilang sinasabi. Ano yung panawagan ng Diyos? Verse 5, sabi doon at to verse 6, Now therefore thus says the Lord of hosts, consider your ways. You have sown much and harvested little. You eat, but you never have enough. You drink, but you never have your fill. You clothe yourselves, but no one is warm. And he who earns wages does so to put them into a bag with holes. Consider your ways. Ito yung panawagan ng ating Panginoon. Give careful thought to your ways. Pag-isipan mo ang iyong ginagawa ngayon. Ating nakita na ang mga tao at that time ay hindi nagbigay halaga sa nais at kalooban ng Diyos. Kaya sabi ng Panginoon sa kanila, pag-isipan ninyo ang inyong ginagawa. Tama ba ang inyong ginagawa ngayon? Inyong tignan at suriin ninyo ang inyong mga buhay. Sabi nga sa Haggai 1 verse 6, You have sown much, harvested little, you eat, but you have never enough. In their context, ginagawa nga nila ang gusto nila, okay, hindi ko susundin, hindi ako sumusunod na gawin ang kalooban ng Panginoon, ginagawa nila yung kagustuhan nila, pero in truth, ano man yung ginagawa mo, kung ikaw, in context, ay Christian, walang satisfaction dito. Walang tunay na magiging kagalakan, walang kapupuntahan ang iyong ginagawa. Walang pagkakaiba sa ating panahon bilang Kristiyano. Kasi ganun sila eh. Walang nangyayari. At binibigay ni God in picture kung ano yung kanilang ginagawa. You earn, pero you're just putting it into, sabi nga, a bag with holes. Parang walang nangyayari. Di ba? Walang pagkakaiba po ngayon sa ating panahon bilang mga mananampalataya. Marami akong nakausap na ang inuna ay ang kanilang gusto, ang kanilang plano kaysa sa ating Panginoong Diyos, at ang iba sa kanila ay nagsabi, Brother Jay, bakit ganun? Parang wala. Parang walang nangyayari. Bakit parang walang joy? Parang malungkot pa rin ako. Bakit ganito? Parang kulang pa rin ang buhay ko. Kahit na ako successful in terms of work, maganda ang trabaho, may pamilya, pero bakit ganun? Parang magulo pa rin. Parang mabigat pa rin ang aking puso. Parang walang kapayapaan. To be honest, marami na po ako nakausap na ganun. Akala nila kasi, pwede nilang gawin ang kanilang gusto sa kanilang buhay na hindi talaga na nagpapasakop sa kalooban ng Panginoong Diyos. Kaya makikita mo ang gulo ng buhay nila. Akala mo successful sila, but in truth, pagkakausapin mo sila, ang gulo ng mag-asawa, ang gulo ng pamilya nila, hindi maayos, walang submission, walang takot sa Panginoong Diyos. Kasi nga, iba ang kanilang prioridad. Iba po kasi ang prioridad at hindi naging prioridad na ang ating Panginoong Diyos. Ang tuon kasi ay sarili. Ang magawa ang gusto. Ang makuha ang gustong makuha. Pupunan ang buhay ng mga bagay na makamundo at walang oras para sa Diyos. Kaya nga minsan tatanungin mo, ang dami mong oras sa mga ganitong bagay, pero sa Panginoon wala. Nakakalungkot po yun. May mga oras ka't nagbibigay ka. Ito isang example to palagi ko itong nakikita. At ito, parang usap-usapan namin to mga pastor. Pag kami magka-travel, ang aga sa airport, 3 hours. Minsan nga doon na matutulog ng gabi sa sobrang excited . Pero pagdating sa church, tamad na tamad. Alam mo, simpleng illustration lang yun. Doon na lamang po natin makikita kung nasaan ang puso ng tao. Pag para sa kanilang mga sarili, maaga. Pero para sa Panginoon, wala. Another example, pagdating sa work, napakasipag. Pero pag pinagbasa mo ng Bible, ang dami ng mga reason. Pagod na ako. Sino ba nagbigay ng trabaho sa iyo? Sino ba ang nagpo-provide sa iyo araw-araw? Alam mo yun, walang oras na manalangin, pero andon, at the beck of call of the boss, andon. Ang saya-saya sa work, pero para sa Panginoon, wala nang kagalakan. Actually, ito yung picture ngayon nito ng Hagay. Actually, nagkataon lang na Hagay bigla ang naisip ko . Hindi ko naman niisip maghahagay ako. Sinabihan lang ako actually ni Del na, huwag mong ituturo yung tinuro ni JC .
ano ba tinuro ni JC? Kasi nag-Old Testament na siya sa inyo. O sabi ko, sige na nga, siguro Hagay. and this is true. Minsan kasi nakakalimutan natin ang Old Testament, ang akala natin ang Old Testament walang significance ngayon, but in reality, it gives us a picture of who they are before at wala pong pagkakaiba sa ating panahon ngayon. Nakakalungkot po dahil ang naging oras po ng marami, ang prioridad po ng marami ay ang kanilang sarili at ang mga bagay na makamundo pero walang oras sa Diyos. Walang oras para sa cell, walang oras para sa pag-aaral ng salita ng Diyos, walang oras para maglingkod, walang oras sa bagay na nais ng Panginoon para sa Kanya. Actually, in truth, hindi po ito mapapansin ng unbeliever. Tandaan po ninyo yun. Pagka parang okay lang kayo sa buhay ninyo, na ganito ang buhay ninyo, ay baka unbeliever ka. Hindi mo makikita yun eh. Pero kung Christian ka, okay, mapapansin mo ito dahil makikita at ipapakita ito sa iyo ng ating Panginoong Diyos. Kaya nga yung lumapit sa akin, alam mo yun, yung lumapit sa akin na isang Christian, kasi nakikita na niya yung kanyang sitwasyon, alam niya na may problema siya at may kasalanan. Hindi naman siya lalapit sa akin kung hindi din siya tunay na Christian dahil, alam mo yun, may conviction eh. Ang unbeliever, wala siyang conviction na makita niya, ano ngayon? Kung ang prioridad ko, sarili ko. Ano ngayon? Siyempre, kunyari, sabihin niya, dapat priority talaga si God. Pero in reality, alam ng Diyos kung ano nasa puso ng tao at kung talaga niya itong binibigyan ng importansya. Kung ikaw ay tunay na Christian at inuna mo ang sarili mo kaysa sa Diyos, magkakaroon ka ng guilt. Hindi pwede na wala. Magkakaroon ka ng conviction. At kung tunay kang Christian, mag-respond ka ng repentance at muling pagbalik sa kalooban ng ating Panginoong Diyos, lalong-lalo na after natin aralin ang Hagay chapter 1. Kung sinasabi mo na Christian ka at okay ka lang na unahin ang sarili mo kaysa sa kalooban ng Diyos, then question your salvation. Christian nga ba ako? Ano pa ang panawagan ng Diyos? So may panawagan doon, consider your ways. Yung pangalawang panawagan pa ng Panginoon dito, in verse 7 to 11, thus says the Lord of hosts, consider your ways. Go up to the hills and bring wood and build the house, that I may take pleasure in it, that I may be glorified, says the Lord. You look for much, and behold, it came to little, and when you brought it home, I blew it away. Why? Declared the Lord of hosts. Because of my house that lies in ruins, while each of you busies himself with his own house. Therefore, the heavens above you have withheld the dew, and the earth has withheld its produce. And I have called for a drought on the land, and the hills on the grain, the new wine, the oil, on what the ground brings forth, on the man and beast, and all their labors. Muli, may panawagan sa kanila na kanilang tignan ang kanilang buhay. Inyong tignan. Ang buhay mo nga ba ay tunay na nagbibigay kalawalhatian sa Diyos? Kaya nga sabi doon, consider your ways. Go up to the hills and bring wood and build a house that I may take pleasure in it, that I may be glorified, says the Lord. Ito yung tama nilang dapat na gawin. Mamuhay para sa kalawalhatian ng Diyos. Ngayon, ang question ngayon ng ating Panginoon sa kanila, ito ba nga ang inyong ginagawa? At makikita natin dito ay hindi po ito ang kanilang tuon. Ang naging tuon nila ay ang sarili nilang kagustuhan at dahil dito may kaparusahan at sinabi ng Diyos ang kadahilanan ng kanilang kawalan. Anuman ang pagtutuunan na tingin mo ay mabuti at tingin ninyo ay makakabuti para sa inyo, ito ay walang kapupuntahan. Kung makasarili, thinking mo lang ito, walang kapupuntahan yan. Walang pagpapala kayong matatanggap sa akin. Dahil inuna ninyo ang inyong sarili kaysa sa akin, sabi ng Panginoon. Sabi nga, because of my house that lies in ruins, while each of you busies himself with his own house. Walang pagpapala sa Diyos. Walang paglago sa pagiging Christian. Alam mo yun? Kaya nga yung ibang mga Christian, dahil kung uunahin ninyo ang inyong sarili, then walang spiritual growth. Wala talaga. Dahil walang submission kay God eh. Walang fear kay God eh. Walang pagpapala sa Kanya. Kahit na sabihin nyo pang, ang taas na ng sweldo ko, ang ganda-ganda ng trabaho ko, ang pamilya ko, napoprovide ko ang lahat. Pero pagdating sa spirituality, you may have everything in this world,
but your spiritual life will always be empty. Nakakalungkot po yung ganoon. Kaya naman sabi dito sa verse 10, ipinipicture dito ang kawalan ng lahat ng kanilang pinagpapaguran para sa kanilang mga sarili. Therefore, the heavens above you have withheld the dew, and the earth has withheld its produce. And I have called for a drought on the land and the hills, on the grain, the new wine, the oil, and not what the ground brings forth, on man and beast and all their labors. Ito nga ba ang inyong buhay? Kung ikaw ay Christian, ito ba ang iyong sitwasyon? May pinagpapaguran pero walang tunay na kagalakan mula sa Diyos dahil patuloy kang lumalayo sa Kanya at sa church. Parang okay, pero ang totoo, may kabigatan sa puso at ang nakakalungkot, may nirarason pa rin na hindi nakakaluwalhati sa Panginoon. Alam mo yun? Okay naman ako eh. May reason eh. Ay, hindi lang ako kasing lago ninyo. Pero okay pa rin ako. Ganun pa rin yung reasons ng marami. Okay naman ako, Brother Jay. Nag-pray naman ako every once a month. Nagbabasa ako ng Bible every birthday. Magbabasa na si Sister Lou dahil malapit na yung birthday niya. The joke lamang po yan. Alam mo, ang daming rason. Okay naman ako eh. Nag-pray naman ako pag kumakain. Pero walang tunay na relationship kay God. Nakakalungkot po yung pagbibigay pa natin po ng rason. Minsan, ang rason pa natin, ay kasi ganito yung sitwasyon ko eh. Kung ikaw lang nasa sitwasyon ko eh, ang hirap-hirap talaga ng trabaho ko. Ang dami-dami kong mga responsibilities sa work. But in reality, marami po akong kakilala na matataas po ang trabaho sa kanilang kumpanya, pero may oras sa Panginoon. Priority lang po yun eh. Nakwento ko na sa inyo yung kapatid ni Pastor Bob, si Brother Ike. Actually, top person na yan ng isang company. Pinapadala yan sa abroad. Alam mo yun, may sumusundo din dito na private jet para lang sa kanya. Pero iniwan niya ang lahat ng yon kasi nga, ang nasa isip niya, hindi ko mabibigyan ng prioridad ang Panginoon. Yun yung heart for God. Hindi work, hindi family, hindi kung anuman, paglilingkod sa Panginoon, makilala ang Panginoon, mahalin ang Panginoon, mailinya ang buhay sa Panginoon. Hindi po nasa sitwasyon po natin yan eh. Marami pong taong busy, marami kong kilalang busy din talaga sila. Siguro si Brother BJ, kilala niyo si Brother BJ, no? Maraming anak yan. Nagkatrabaho yan. Mabigat din yung trabaho niya, pero may time sa Panginoon. Ako actually, na-encourage ako sa mga ganun eh. Sila yung encouragement para sa aming mga pastors eh. Na tamang, wala kami din actually reason not to. Minsan ang magiging reason pa kasi yung church ganito eh. Okay, si pastor kasi, ganyan siya eh. Sobrang magsalita. Ang sakit. Ako pa yung nasisi eh, no? Okay, si sister at si brother, ganito kasi sa church eh. Kapag may nirarason na iba at hindi ang sarili ang nakikitang problema, ito po ay nakakabahala. Kaya nga mahalaga yung pag-aaral natin sa biblical counseling. Ano? The problem is not the problem is the heart. It is a heart problem. Tayo po actually may problema, hindi po ang sitwasyon, hindi po ang tao, hindi po ang trabaho, hindi po nakapaligid sa atin. Ang problema ay tayo mismo mali ang ating prioridad. Kaya nga inyong suriin ang inyong mga puso. Ang tuon mo ba ay kaluwalhatian ng Diyos o ang kagustuhan ng iyong sarili? What is the chief end of man? To glorify God and enjoy Him forever. Minsan alam na natin yan, ano? Pero ito nga ba talaga ang iyong tuon? The chief end of man? Sabi sa 1 Corinthians 6:19-20, or do you not know that your body is the temple of the Holy Spirit within you, whom you have from God? You are not your own. For you were bought with iligtas ka na eh. Ibinigay na ni Kristo Jesus ang kanyang buhay para sa iyo. Siya'y namatay para sa krus ng Kalbaryo. Parang iyong buhay, makita mo ang prioridad ay siya na at hindi na ang sarili. Kaya nga sabi dito, so glorify God in your body. Romans 12:1-2, I appeal to you, therefore, brothers, by the mercies of God. Dahil nakatanggap ka ng mercy, yun yung sabi sa Romans chapter 10, if you have received mercy, awa ng Panginoon, ikaw ay naligtas,
Anong sabi dito? Ano yung command? Present your bodies as a living sacrifice, holy and acceptable to God, which is your spiritual worship. Do not be conformed to this world, but be transformed by the renewal of your mind, that by testing you may discern what is the will of God, what is good and acceptable and perfect. Romans 8:29. For those whom He foreknew, He also predestined to be conformed in the image of His Son, in order that He might be the firstborn among many brothers. Are you being conformed? Kasi ito yan eh. The chief end of man is to glorify God. The only way to glorify God is by growing in Christ-likeness. Sino lang ba yung tunay na nakasunod sa ating Panginoon? Si Kristo Jesus. Kaya may pag-asa. Kung ikaw ay Christian, ikaw ay mag-repent at yung makita na, oo nga Lord, hindi kita nag-glorify kasi hindi ko na ipapakita ang buhay ni Kristo sa aking buhay. Ikaw nga ba sa iyong desisyon ay ginagawa at inuuna sa buhay mo ay ang ating Panginoon? Ito nga ba ay nagresulta sa iyong buhay ng mas lalong paglago kay Jesus? Then consider your ways. Then verse 12 to verse 15, yung kanilang response. Ito yung pangalawang part po natin, responding in obedience. So nakikita na natin ngayon, ano yung problema ng Israel during that time, nung time ni Hagay. Okay? May problema po sila na ang kanilang prioridad ay ang kanilang sarili at hindi ang ating Panginoong Diyos. So ano yung tugon ng bayan ng Israel doon sa kanilang problema at doon sa inihayag ng ating Panginoon? Verse 12, then Zerubbabel, the son of Shealtiel, and Joshua, the son of Jehozadak, the high priest, with all the remnant of the people. Okay? All the remnant of the people obeyed the voice of the Lord their God and the words of Haggai the prophet, as the Lord their God had sent him. And the people feared the Lord. Sabi sa verse 12, ating nabasa, obedience and fear. Ito po yung dalawang response na napakahalaga na makita po natin dito sa verse 12. Ang kanilang naging tugon sa salita na kanilang narinig sa ating Panginoong Diyos at kay Prophet Haggai ay obedience at takot. Ito ang tamang tanging tugon sa ating kasalanan. Lahat tayo ay nahulog sa kasalanan na inuuna palagi ang ating sarili kaysa sa Diyos sa maraming pagkakataon. Lahat po tayo. Wala pong exempted dito. Maging ako, lahat po tayo madalas tayo po ay nahuhulog sa pagkaprioridad sa ating mga sarili. Ang tanging tugon lamang sa kasalanang ito ay tayo'y dapat na tunay na magpakumbaba, sundin ang Panginoon at magkaroon ng banal na takot. Nawa sa ating pag-aaral na ito, nakita ninyo ang mensahe ng Diyos, hindi lamang para sa kanila noon, ngunit ang mensahe din para sa atin ngayon. Ang nais ng Diyos ay ang kilalanin natin siya. Siya ay Diyos na dapat nating sinasamba at sinusunod sa ating buhay. Kung tayo ay nagkasala sa Kanya, ito ang dapat na maging buhay natin. Nawa magresulta ito ng takot dahil ito ay kasalanan laban sa Diyos na banal. May kalungkutan. Kasi dapat yung kalungkutan na yun nanggagaling din na, oh Lord, kayo ay banal. Tunay nga na hindi ikaw ang prioridad namin sa buhay. Lord, patawarin niyo po ako. Ito po ay dapat na maging tugon natin. Ang dapat po natin gawin ay pagtalikod sa kasalanan. Kaya dapat po tayo ay may takot na nararanasan. Ikaw ba ay nakakaramdam ng fear? O nakaramdam ng fear habang pinapakita ko o inaaral natin ang salita dito sa Haggai chapter 1? Na oo nga, hindi ako nakasunod sa Diyos. Hindi ako nakasunod sa Kanyang nais at kalooban. At ito ay kasalanan laban sa Kanya. Ang panawagan ngayon, ikaw ay magsisi. Akuin mo ang iyong kasalanan at magpakumbaba sa harap ng ating Panginoong Diyos. At ang susunod na hakbang after ng repentance ay pagsunod. So may forgiveness. Yan yung kagandahan palagi. May warning, merong sasabihin ng ating Panginoon na hindi ito maganda, related sa ating buhay ngayon. Pero ang Panginoon, full of love, full of mercy, full of, chances para sa atin. Kung hindi natin siya naging prioridad, magsisi kayo.
ang panawagan ng Panginoon. Kilalanin niyo siyang Diyos at talikuran mo ang iyong kasalanan. Na ngayon, sundin mo na ang kanyang kalooban. Lord, o nga no, hindi nga po kayo prioridad ko at nakikita ko nga po. Salamat Lord, dahil may pag-asa kay Kristo, may kapatawaran kay Kristo. Kaya ngayon magpasakop kayo sa Kanya. Maging prioridad ay siya lamang. Higit sa pamilya, sa trabaho, at lalo na sa ating mga sarili. Na maging panalangin mo ay, Lord, tulungan mo ako na sana nga simula ngayon, Lord, ngayong araw na ito, ay tulungan mo na ako na ang maging prioridad ko ay ikaw lamang. Nawa ito yung inyong maging laman ng inyong mga puso. Susunod ang pangako ng Diyos. So makikita natin yung response na maganda, pero hindi doon natigil si Hagay. Napakabuti ng ating Panginoon. Kasi kung ikaw ay magpapakumbaba at magsisisi at susunod at susunod ang magiging tugon din ng Diyos dito, ay makikita natin meron siyang pangako. Siya ay ating makakasama at tayo ay tutulungan niya na ating magawa ang kanyang kalooban. Dalawang word po yung mahalaga na makita po natin o phrase dito sa verse 13. Sabi nga, I am with you. I am with you. Napakagandang paalala po nito. At pangalawa, and the Lord stirred up. So ibig sabihin, pag nag-repent ka, sasamahan kita, gagabayan pa kita na magawa mo ang aking kalooban. Yun yung pangako ng Panginoon para sa ating lahat. Kaya nga dito sabi, then Haggai, the messenger of the Lord, spoke to the people with the Lord's message, I am with you, declares the Lord. And the Lord stirred up the spirit of Zerubbabel, the son of Shealtiel, governor of Judah, and the spirit of Joshua, the son of Jehozadak, the high priest, and the spirit of all the remnant of the people. And they came and worked on the house of the Lord of hosts, their God. Sundin niyo ako, mag-repent kayo, kasamahan ko kayo at tutulungan ko kayo. Ang takot po kasi ng marami at takot na nasa puso po ng marami kung bakit po sila minsan nag-aalangan at nag-reason out pa rin ay baka hindi nila magawa ang kalooban ng Diyos. Tama ba? Maganda yung preaching maganda yung paalala sa Bible Pero magagawa ko ba talaga yun? Minsan ang isipin ng iba, para sa mga pastor lang yan. Para sa mga pang-spiritual na tao lamang yan, magagawa nila yan. Pero ako, hindi ko magagawa yan. Hindi. The Lord has given us everything for life and godliness. Sabi sa Peter, di ba? Paalala ng ating Panginoon. Kaya ngayon, kung ikaw ay nag-aalangan, na parang, may kapatawaran nga ba? Tutulungan nga ba ako ng Panginoon na siya ang aking maging prioridad na? Opo Kasi pangako po ito ng ating Panginoon Kaya ang nais niya, lumapit lamang po tayo sa Kanya. Magpakumbaba po tayo at hindi po tayo mapangunahan ng mali po nating pag-iisip. Kung hindi, lakasan po natin ang loob at magtiwala sa Kanyang pangako dahil siya po ay Diyos. Sino po yung nangako dito? Diyos. Ang Diyos ay tapat. Pag sinabi niya na I am with you, He will be. Ang problema, tayo po yung palaging lumalayo. Hindi po problema ang Diyos Ang problema po yung tayo. Yung response natin, yung kawalan po natin ng pagtitiwala sa kanyang mga pangako. At yung kawalan ng pagtitiwala natin sa biyaya ng ating Panginoon. Kasi minsan ganun pa rin po yung nasa isip ng iba. Maganda yung sinasabi mo, Brother Jay, pero parang ito na ako Minsan defeated na Alam mo wala nang victory in mind na tamang, maganda magbago, no? Di ba maganda ang prioridad si God? Hindi ko na patataasin ng kamay ninyo dahil for sure, lahat naman kayo magtataas ng kamay. Pero kung sa isip ninyo, parang hindi. Hindi po. If you are a Christian, siyempre, hindi nyo magagawa ito apart from Christ. But if you are a Christian, ito po yung pinakamagandang plano ng Panginoon para sa atin. Siya ang maging prioridad at siya ang ating sundin sa ating buhay. Kaya wag po tayong pangunahan na magagawa ko pa ba na magbago sa sitwasyon ko? Kung ikaw ay tunay na magsisisi at tunay na kinikilala na ang pagiging Diyos ng Diyos ay Diyos sa iyong buhay, wala pong imposible sa Kanya. Ang tunay na Christian magre-respond ng may pagtitiwala. Magta-trust siya. Pangahawakan ang pangako ng Diyos that I am with you. Yes, Lord, susundin kita dahil alam ko na ikaw ay tunay at tapat. At pangahawakan mo din na ang lahat ay biyaya ng Diyos.
It's all by grace of God. Tama ba? Lahat ba ay by the grace of God? Di ba when we are able to obey, when we are able to walk, when we are able to serve, when we are able to grow in the knowledge of God, is it by your strength or is it by grace? It's grace. Kaya minsan tayo napapangunahan ng, ay, hindi ko kaya yan. Kasi nga, nakadepende ka sa yun. Di ba tama? Yun yung problema. Kasi ang tingin mo, nakadepende sa sarili mo. But in reality, our walk with God, our obedience to God is by grace. What you have to do is just obey. Lord, bigyan niyo po ako ng heart ng obedience. Lord, bigyan niyo po ako ng kakayanan talaga na huwag tumingin sa sarili ko. Kasi kung gagawin mo ang isang bagay on your own strength, it does not please God. Kasi sarili mo eh. But if you are living a life fully dependent and thankful to the Lord, na siya ang kumikilos ay, Lord, thank you dahil nakadating ako dito sa church. Lord, thank you nakapag-piano ako kahit 10 minutes lang before. May binigay si Pastor Jay na bagong kanta. Alam mo yun? Lord, thank you dahil, alam mo yun, yung paglilingkod ko, yung pagmamahal ko sa mga tao dito na kahit kakaiba yung mga pag-iisip, kahit minsan parang nakakabaliw kasama, pero Lord, mahal ko sila. Di ba? We are all different, but we love each other. Hindi nyo ba nakikita yung miracle na yon? Hindi nyo ba nakikita yung kagandahan na yon? Na iba't iba man tayo dito sa church, pero tunay yung pag-ibig ng bawat isa kung ikaw ay tunay na kay Kristo Jesus. Kasi it's hard to love, di ba? Di ba in reality, ganito yan hindi talaga tayo loving. Loving tayo dun sa mga taong katulad natin. Katulad ng pag-iisip, katulad yung mga yung mga likes, dislikes. Ayaw mo noon, magkaibigan tayo, parehas tayo, ayaw ko yun di ba? Pero dito, when it comes to church, makikita natin, it's because of the grace of God, we are able to love one another. Dahil magkaiba man, di ba, minsan kahit ayoko ng maingay, mahal ko pa rin. Di ba? Kahit gusto ko ng katahimikan, maingay pa rin, mahal ko pa rin. Di ba? O kaya parang may ibang ugali, iba yung quirks, mahal ko pa rin. Why? Because it is God who enables us. It's not because of our self na loving ako. Hindi po. In reality, hindi po talaga tayong lahat loving. Pero lahat ay biyaya ng Panginoon. At dito nakita actually ng bayan ng Israel na hindi, kasama ko ang Diyos, hindi niya ako iiwan at tutulungan niya ako na magawa ang kanyang kalooban. At nawa tayo maging ganun din. Priority si God, napakahirap on our own strength. Hindi natin kaya ito. Pero kung ikaw ay tunay na Kristiyano, bibigyan tayo ng biyaya ng Panginoon na magawa ang kanyang kalooban. Katulad ng ginawa ng Diyos sa bayan ng Israel. And the Lord stirred up si Zerubbabel, si Jehozadak, and all the remnant of the people. At ano yung naging resulta? They came, work on the house of the Lord of hosts, their God, on the 24th day of the month, in the 6th month, in the 2nd year of Darius the king. Nagawa po nila yung templo. Sumunod po sila kaagad sa ating Panginoong Diyos. Kailan binigay ng Diyos ang kanyang salita sa kanila? Sabi sa verse 1, in the 2nd year of Darius the king, in the 6th month, on the 1st day of the month, the word of the Lord came by the hand of Haggai the prophet. Same month and same year, pero ang word dumating on the 1st day of the month at tumugon sila on the 24th day. With a span of 23 days, nakita natin ang kanilang pagtugon. Siyempre, isipin nyo, bakit ganun? Bakit ika-23rd day pa? Bakit hindi kagad? Okay? Sabi, hindi natin alam kung paano naibigay lahat yun. Siyempre, marami po sila. Hindi naman pwedeng isang bigayan lang siguro yun. Hindi natin alam kung ano yung background. Dahil siyempre, marami po sila. Maaring unti-unti. Kaya dalawa sila si Zechariah at siya, dalawa po sila na nag-prophesy sa kanilang lahat. Maaari din, okay, na bakit inabot ng ilang araw yung kanilang pagsunod dahil maaari na na-fill up ito ng story sa Ezra chapter 5 and 6. Okay? Nag-prophesy si Haggai at maaari na inantay pa
ang go signal ni Darius para sila ay tunay na magkaroon ng pahintulot sa hari. Na-fill up po yun sa Ezra chapter 5 and 6. Kasi nagpadala muna ng letter, bakit nyo ginagawa yan? Bakit nyo ibibuild ang temple? Nagpadala sila ng letter kay Darius. May nagbubuo ng temple dito. Sabi, ito'y inutos ni King Cyrus before. Pinahanap yung letter sa kanyang kaharian. Nakita yung letter ni Cyrus. Oo nga ito. And then nagbigay ng decree din si Darius. At pinadala yung letter ngayon sa kanila para ngayon nila mabuo yung temple. Maaring ganun po, kaya inabot ng 23 days. Pero mabilis pa rin yun, ano? Kasi syempre, hindi natin alam. Malayo actually, ang Jerusalem, doon sa Babylon area, sa lugar po ng hari ng Persia. Pero in all of that, makikita natin, para sa atin ngayon, ang panawagan na ating maitama ang ating prioridad ay ngayon na. Ngayon na po ang kanyang panawagan. Gawin niyo pong priority si God ngayon. Huwag bukas, huwag sa makalawa, huwag sa susunod na buwan. Pag nag-New Year's resolution na lang ako, Brother Jay. Sa January. So, Brother Jay, be patient. Si God nga, patient eh. Hindi po ganon. Kasi Word of God to, ngayon, ang kanyang panawagan is for us to do it right now. Inyong ipanalangin ngayon sa Diyos, na tunay nga ako ay mabuhay, parang ang gulo ng aking sinabi. Aayusin ko lamang yung aking iniisip dito. Okay? Ipanalangin po natin ngayon sa ating Panginoong Diyos na tunay tayong mabuhay para sa Kanya at hindi para sa ating mga sarili. Na ating unahin ang ating Panginoong Diyos, ang Kanyang kalooban, kaysa kalooban nating lahat. Magsisi at muling lumakad na sumusunod sa ating Panginoon. Nagtitiwala, nagpapasakop, nagpapakumbaba, at nagdedepende lamang sa Kanya. Let me end with James Boyce. Sabi po ni James Boyce, sa kanyang ending din, sa kanyang commentary, andito din pala, no? Parang nawawala na ako ng boses eh. I wonder if there is a date like that in your life or if today might possibly become that day. I do not mean the day of your conversion. You may or may have not known that day for that. I mean the day in which you finally got the priorities of your life straightened out and determined that from that time on, you would put God and His work first in everything. You need to do that. You need to ask yourself these questions. Is my own comfort of greater importance to me than the work of God? Am I making increasing efforts to get ahead financially, but finding greater and greater disappointment in my life? If the answer is yes, just turn around and get on with God's business. Obey Him. Put Him first in your life. Let us pray. Lord, napakaganda po ng inyong paalala sa amin sa umagang ito. Ito po ay very timely sa aming lahat, Panginoon Ama, na tunay nga, huwag po kaming mahulog katulad sa sitwasyon po ng bayan ng Israel before. It took them 16 years, O God, to truly see na sila po ay nalayo sa iyo. Naging prioridad ay ibang bagay, naging prioridad ang sarili. But Lord, as you have called us to give priority sa inyo, Panginoon Ama, sa inyong nais, sa inyong kalooban, sa inyong plano, sa inyong mga idiniklara na, Panginoon Ama, sa inyong salita, tulungan niyo nga po kami, Panginoon Ama, na talikuran ang aming mga sarili, ang aming mga maling pananaw, ang aming mga makamundong pagnanasa. At tulungan niyo po kami na ituon lamang ang aming puso at isip sa inyong kalooban lamang. At bigyan niyo nga po kami, Panginoon Ama, ng inyong mayamang biyaya na amin pong itong magawa. At kung kami man, Panginoon Ama, ay mahulog at magkasala, madapa, patawarin niyo po kami muli. At tulungan na huwag pong manatili sa kasalanan ito. Kung hindi, Panginoon Ama, kayo ay kumilos sa aming mga puso at isip, kung kami man ay nalalayo na. At muli kaming tulungan na mailinya muli sa inyong kalooban at unahin ka sa lahat ng bagay. Tulungan niyo po kami bilang mga mananampalataya na magawa ito para sa inyong kalooban. Para sa mga wala pa po kay Kristo Jesus, hindi po nila ito magagawa
apart from Christ. Kaya aming dalangin din, Panginoon Ama, na sila ikaawaan ninyo, bigyan niyo, Panginoon Ama, ng biyaya na maunawaan ang katotohanan ng ginawa ni Kristo ang kaligtasan para sa aming lahat. Magsisi, Panginoon Ama, sa kanilang mga kasalanan. Talikuran ito at tunay na sundin si Kristo upang magawa po nila din ang inyong kalooban. At ikaw lamang din, Panginoon Ama, ang tunay na maging prioridad sa kanilang buhay. Lord, as a church, I pray for us all. Help us, Lord God, na maging tunay, buhay, ang katotohanan na ito sa buhay po naming lahat. Tulungan niyo po kami. At salamat dahil kayo po ay aming maasahan. Sa iyo ay may pag-asa. Sa iyo ang mayamang biyaya na siyang kikilos din sa aming mga buhay na magawa ang mga katotohanan ito. Maraming salamat, O Diyos. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen at amen.